Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Makabansa, Grade 3, Quarter 4, Ikalawang Linggo, Unang Araw, ang aktibong Pilipino at ang sarili. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapakita ang kaugnayan ng personal na pag-unlad sa pagiging aktibong mamamayan at natutukoy ang mga benepisyong natatanggap ng isang individual kapag aktibong nakikilahok sa lipunan. Basahin ang bawat pangungusap. Isulat ang check sa tabi ng gawain kung ito ay nagpapakita ng simpleng paglilingkod sa komunidad. Isulat ang X kung hindi. Ang layunin ng ating aralin ay naipapakita ang kaugnayan ng personal na pag-unlad sa pagiging aktibong mamamayan. Natutukoy ang mga benepisyong natatanggap ng isang individual kapag aktibong nakikilahok sa lipunan. Ngayon, gamitin ang mga sumusunod na salita sa pangungusap. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan, talento at pagkatao. Ito ay ang pagtitiwala na kaya mong harapin ang mga hamon at makamit ang iyong mga layunin. Ang kasiyahan naman ay ang pakiramdam ng contentment, fulfillment at well-being. Ito ay ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon ka at pagpapahalaga sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang personal na pag-unlad ay ang proseso ng pagkatuto, paglago at pagpapabuti ng iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Pagmasdan ang larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata sa larawan? Sa palagay ninyo, mabuti ba ang kanilang ginagawa? Bakit? Basahin ang mga katangian ng isang aktibong Pilipino na tinalakay sa nagdaang linggo. Makabayan o pagmamahal sa bayan, proactive o pagkukusa at pagkilos. Ang mahusay makibagay naman ay ang pagkikisama sa iba. Ang matatag o resilient ay kakayahang bumangon sa pagsubok. Ang matulungin ay ang pagmamalasakit sa kapwa. Matalino at malikhain naman ay tungkol sa talino at inobasyon. Masipag at masigasig, kasipagan at dedikasyon. At makatwiran kung saan ito naman ang paggamit ng katwiran at kritikal na pag-iisip. Pagnilayan ang bawat katangiang nakapaskil sa pisara at isipin kung gaano ito kahalaga sa inyo. Gamit ang sariling pananaw at pagpapahalaga, ayusin ang mga katangiang ayon sa iyong personal na prioridad. Pagsunod-sunurin ang lahat ng katangian at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ating talakayin ang kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad, mga mahahalagang sangkap ng isang magandang buhay. Ang kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad ay tatlong magkakaugnay na konsepto na mahalaga sa pagkamit ng isang makabuluhan at masaganang buhay. Ang kumpiyansa sa sarili ay ang paniniwala sa iyong sariling kakayahan, talento at pagkatao. Ito ay ang pagtitiwala na kaya mong harapin ang mga hamon at makamit ang iyong mga layunin. Ang taong may kumpiyansa sa sarili ay hindi natatakot sumubok ng mga bagong bagay, may positibong pananaw sa sarili at hindi madaling sumuko. Ang kasiyahan ay ang pakiramdam ng contentment, fulfillment at well-being. Ito ay ang pagiging kontento sa kung ano ang mayroon ka at pagpapahalaga sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Ang taong may kasiyahan ay may positibong pananaw sa buhay, may mga makabuluhang relasyon at may layunin sa buhay. Ang personal na pag-unlad naman ay ang proseso ng pagkatuto, paglago at pagpapabuti ng iyong sarili sa iba't ibang aspeto ng iyong buhay. Ito ay ang pagiging mas mahusay sa bersyon ng iyong sarili araw-araw. Ang taong may personal na pag-unlad ay palaging handang matuto, may disiplina at determinasyon at may self-awareness.
Ang ugnayan ng kumpiyansa sa sarili, kasiyahan at personal na pag-unlad, ang tatlong konseptong ito ay magkakaugnay at nagtutulungan upang makamit ang isang magandang buhay. Ang kumpiyansa sa sarili ay nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob na subukan ang mga bagong bagay at harapin ang mga hamon. Ang kasiyahan ay nagbibigay sa iyo ng positibong pananaw at motibasyon na magpatuloy sa iyong paglalakbay. At ang personal na pag-unlad ay nagbibigay sa iyo ng mga kasanayan at kaalaman na kailangan mo upang umunlad at magtagumpay. Sa pamamagitan ng paglinang ng kumpiyansa sa sarili, pagkakaroon ng kasiyahan at pagpursigi sa personal na pag-unlad, maaari kang bumuo ng isang buhay na makabuluhan, masaya at puno ng tagumpay. Para sa inyong gawain, pangkatin ang klase sa maliliit na grupo. Ipasagot ang tanong sa Manila paper. Ano ang maaari mong gawin bilang bata upang maging aktibong mamamayan? Lagyan ng check ang gawaing nagpapakita ng pagiging aktibong mamamayan. Mga bata, ano ang aktibong mamamayan? At paano nakatutulong ang pakikilahok sa ating personal na pag-unlad? Ang personal na pag-unlad ay nakaugnay sa pagiging aktibong mamamayan sapagkat sa pakikilahok sa lipunan, tayo ay natututo. Nahuhubog ang ating ugali at nagiging mabuting kasapi ng pamayanan. Piliin ang tamang sagot. Isulat ang letra ng tamang sagot. Gumawa ng isang personal na pangako na nagpapakita ng pagiging aktibo. Day 2. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipapakita ang papel ng isang aktibong miyembro ng pamilya sa pagpapalakas ng pamilya. At natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang pamilya. Tandaan mga bata na ang pamilya ang pinakamahalaga at pinakamaliit na unit ng lipunan. Sa pinakasimpleng kahulugan, ang pamilya ay isang grupo ng mga taong magkakaugnay sa dugo, kasal o sa pamamagitan ng pag-aampon. Magbahagi ng mga karanasan sa loob ng pamilya kung saan nakita ang pagkakaisa at pagtutulungan. Ang lakas ng pamilya. Sa lungsod ng Pasig, kung saan ang mga gusali ay tila humahawak sa langit at ang mga ilaw ay sumasayaw sa gabi, naninirahan ang pamilya Baldos. Ang kanilang tahanan ay isang barong-barong lamang. Ngunit sa loob nito ay nananahan ang isang pamilyang puno ng pagmamahal at pagtutulungan. Si Mang Bonjing, ang ama, ay isang masipag na karpintero. Ang kanyang mga kamay ay sanay sa paghawak ng kahoy at paggawa ng mga magagandang bagay. Si Aling Menchi, ang ina, ay isang mapagmahal na asawa at ina. Ang kanyang mga kamay ay abala sa pagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang pamilya at sa pag-aalaga sa kanilang mga anak. Mayroon silang 3 anak, sina Renz, Jing at Joy. Ang 3 anak nila ay mga masisipag na mag-aaral. Sa kabila ng kanilang abalang schedule sa pag-aaral, tumutulong pa rin sila sa kanilang mga magulang sa mga gawaing bahay. Isang araw, bumisita ang bagyo sa kanilang lugar. Ang kanilang barong-barong ay nasira ng malakas na hangin at ulan. Nawalan sila ng tirahan. Sa gitna ng kanilang pagdadalamhati, nanatili silang matatag at nagtulungan upang malampasan ang hamon na ito. Si Mang Bonjing ay nagsimulang magtrabaho ng masigit pa para makapagpatayo muli ng kanilang bahay. Si Aling Menchi naman ay nagluto ng mga pagkain na ibinenta nila sa mga kapitbahay. Ang 3 anak naman nila ay ginamit ang mga talento sa sining upang makatulong.
Gumuhit ng mga larawan sina Renz at Jean na kanilang ibinebenta sa mga tao. Si Joy naman ay gumawa ng mga scrapbook na ibinebenta niya rin sa kanyang mga kamag-aral. Sa tulong ng kanilang mga kapitbahay at mga kaibigan, nakapagpatayo muli sila ng kanilang bahay. Hindi lamang ito basta bahay, ito ay simbolo ng kanilang pagkakaisa at pagmamahal sa isa't isa. Sa huli, natutunan nila na ang tunay na kahulugan ng pamilya ay hindi lamang sa biological na koneksyon, kundi sa pagtutulungan, pagmamahal at pagkakaisa ng magkakaibigan at magkakapitbahay. Sama-sama nilang hinarap ang hamon at sama-sama rin nila itong nalampasan. Ngayon mga bata, paano ipinakita ng pamilya Baldos ang kanilang pagiging aktibong bahagi ng pamilya nang sila ay nawalan ng tirahan dahil sa bagyo? At ano ang naging epekto ng kanilang pagiging aktibo sa pagbangon nila mula sa kalamidad? Sa iyong palagay, ano ang pinakamahalagang aral na natutunan ng pamilya Baldos sa kanilang karanasan? Para sa inyong gawain, gumawa ng isang family tree at isulat ang mga katangian ng bawat miyembro ng pamilya na nagpapakita ng pagiging aktibo. Sumulat ng paliwanag sa ginawang family tree na ibabahagi bago matapos ang session. Ano ang magandang epekto ng pagiging aktibong miyembro ng pamilya? Day 3. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng kanyang barangay at naipapahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambarangay. Tandaan mga bata na ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang bawat individual, bata man o matanda, ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng barangay sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing pambarangay. Bagong simula para sa barangay, Calamba City, Laguna. Simula nang maupo bilang bagong ama ng barangay si Cap Arvin Mangguyat, madami ng pagbabago ang naganap sa barangay Pala Alto. Pinasimulan ito sa pagbabago sa sistema sa barangay kung saan mas pinatibay na samahan ng lahat ng mga kawani mula sa street sweepers, kalihim, ingat yaman, mga tanod hanggang sa mga bumubuo ng lupong tagapamayapa, BNS, BHW at sa Senior Citizen Affairs. Paniniwala ni Cap Mangguyat na kapag may maayos sa samahan at organisadong pamamahala sa loob ng barangay hall, ay mas magiging epektibo ang pagbibigay at paghahatid sa bawat mamamayan ng iba't ibang mga serbisyo at programa ng pamahalaang barangay. Binago na din ang opisyal na logo ng barangay kung saan sa nasabing logo ay makikita na dito ang kasaysayan at kasalukuyang antas ng kanilang lugar. Pinasimulan din ni Cap Arvin, katuwang ang mga may bahay nito na si Kapitana Amor ang kauna-unahang Zumba men's team kung saan regular na nagsasagawa ang mga ito ng Zumba exercises kasama ang Zumba ladies team sa barangay covered court. Layunin ng mag-asawa na himukin ang iba pa nilang mga kabarangay na maging aktibo sa ganitong gawain upang mapanatili ang maayos na kalusugan at pangangatawan ng bawat isa at maging isang alternatibong pamamaraan ng ehersisyo at pakikipagsalamuha ng bawat mamamayan sa kani-kanilang lugar. Nabigyan naman ni Mayor Timmy Chipeco ng lungsod na ito ng 1 milyon halaga ng proyekto si Cap Mangguyat para sa rehabilitasyon ng drainage system ng kanilang barangay. At nangako din itong magpapabigay ng iba pang karagdagang mga proyekto para sa ikakaayos ng barangay pati na din ng mamamayan dito. Sa kasalukuyan, sa loob ng ilang buwan pa lang na paninilbihan ni Cap Mangguyat sa barangay, madami na din itong mga community services na naipatupad gaya ng libreng konsultasyon sa doktor at gamot sa barangay at pagpapasalamin sa mata. Nakapagpalagay na din ng mga street light sa iba't ibang mga lugar sa barangay. Mas binigyan ng atensyon ang mga kabataan sa pagbibigay ng mga scholarships sa mga karapat-dapat na mga estudyante.
Samantalang bilang dating alagad ng batas, binigyan ni Cap Arvin ng mahigpit na atensyon ang pagpapanatili ng peace and order sa kanilang barangay at personal din itong hinaharap ang mga pagtugis sa mga nakagagawa ng krimen sa kanilang lugar, lalo na sa mga taong nasasangkot sa ilegal na droga. Ngayon, sagutin ang mga tanong. Una, paano nakatulong ang pagbabago sa sistema ng barangay hall sa pagpapabuti ng serbisyo para sa mga mamamayan? Pangalawa, bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga aktibong programa tulad ng Zumba Men's Team para sa isang komunidad? Pangatlo, paano nakakaapekto ang mga proyekto ng barangay tulad ng rehabilitasyon ng drainage system at pagpapalagay ng street light sa kalidad ng buhay ng mga mamamayan? Pang-apat, bakit mahalaga ang pagbibigay ng atensyon sa mga kabataan sa pamamagitan ng mga aktibong programa kagaya ng scholarship? Ngayon, para sa inyong pangkatang gawain, pangkatin ang klase sa 4. Gagawa ng isang jingle na maghihikayat sa mga tao na maging aktibo sa kanilang barangay. At lalapatan ng kilos ang ginawang jingle at ipe-perform ito sa klase. Mga bata, paano mo maipapakita na ikaw ay aktibong miyembro ng inyong barangay? Ngayon naman ay piliin ang tamang sagot. Day 4. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang natutukoy ang mga paraan kung paano makakapag-ambag ang isang individual sa pag-unlad ng bansa at naipahahayag ang kahalagahan ng paglahok sa mga gawaing pambansa. Tandaan mga bata na ang barangay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaan. Ang bawat individual, bata man o matanda, ay may mahalagang papel sa pag-unlad ng barangay sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing pambarangay. Ngayon, ipaskil sa pisara ang mga sumusunod na paraan upang makapag-ambag sa pag-unlad ng bansa. Kabilang rito ay ang paglahok sa mga gawaing pangkomunidad, pagsulong ng edukasyon, pagpapahalaga sa kultura at kasaysayan, pagsulong sa katarungan at karapatang pantao, pagiging responsableng mamamayan, at pagboto. Pagnilayan ang mga nakapaskil na paraan sa pisara. Gamit ang sariling opinyon at pananaw, tukuyin ang sa tingin mo ang pinakamahalaga sa mga ito at bakit ito ang napili mo. Gumawa ng isang bukas na liham sa isang opisyal ng pamahalaan tungkol sa isang isyung pambansa. Magbigay ng mga suhestyon kung paano maaaring masolusyonan ang nasabing issue at kung ano ang maaaring iambag ng isang mag-aaral na kagaya mo. Mga bata, paano mo maipakikita ang isa kang aktibong miyembro ng bansa? Ngayon, isulat ang tama kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pag-aambag sa barangay at mali kung hindi. Bago matapos ang ating aralin, gumuhit ng isang gawain na nagpapakita ng pag-aambag sa pag-unlad ng inyong barangay. Sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol dito. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!